Yun. Magandang umaga po sa ating lahat. Malaking pasasalamat sa Panginoong Hesus na makapagbahagi ng kanyang salita na makakapagpatibay ng ating pananampalataya. Kaya sa umagang ito, isang malaking pribilehiyo na makapagbigay muli ng encouragement sa atin para may makapagkwento rin tayo sa iba patungkol sa Panginoong Hesus. Patungkol sa mga nababasa natin, sa mga sermon na narinig natin. Kaya yung pamagat ng kwento natin, pinili upang maging mga anak ng Diyos. Ulitin po, pinili upang maging mga anak ng Diyos. Kaya ano yung mga tanong na pwede nating makita, pwede nating maisip. Kaya ito yung tanong na isa na maaari nating tanong kung bakit tayo pinili upang maging mga anak ng Diyos. Una, sa anong paraan natin mas mapapakita o mas mapapatunayan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, ano-anong mga hakbang ang maaari nating umpisahang gawin upang ang pamumuhay ay mas ayon sa buhay ng isang anak ng Diyos. Kaya kung may aklat po kayo, Biblia, buksan po natin sa aklat ng Pilipos, Kabanata 1, talata 3 hanggang 6. Sabi po dito, 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya kayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. 4, bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. 6, sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sige po, manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa isang magandang umaga. Dalangin na mapuspos nawa ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Turuan kami, bigyan ng katalinuhan, Panginoon, upang maunawa ng iyong salita. Maging kalakasan sa amin at maging kalakasan sa iba. Panginoon, sa umagang ito, dalangin na ikaw pa rin yung maitaas, ikaw pa rin yung mapapurihan, ikaw pa rin yung mapasalamatan. Panginoon, sa umagang ito, dalangin na maging ilaw at asin kami, Panginoon, sa iba. Maging pagpapala, daluyan ng pagpapala. Di lang sa financial, ganun din sa spiritual, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Dalangin bawat makakarinig, Panginoon, bawat makapagbabasa ng iyong salita, merong mangyari sapagkat ikaw yung Diyos na kayang magbago ng buhay anuman yung sitwasyon na meron kami ngayon. Merong pangit na nakaraan, Panginoon. Pangit na dahil sa mga pagsubok na pinagdaraanan. Panginoon, dalangin na linisin yung aming karumihan upang kayo'y makapasok, Panginoon. Palitan ng pag-asa, palitan ng mayroong pag-ibig, palitan ng
mas maka-encourage sa iba, palitan ng isang nagliliwanag na maayos na pamumuhay. Makita ka sa bawat isa, Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Mapapagtagumpayan namin sapagkat meron ng naunang nagtagumpay. Ikaw yung Diyos na nananahan sa amin. Ikaw yung Diyos na napagtagumpayan na ang lahat. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, ang layunin po ng kwento natin ay yung maunawaan ang pinlano ng Diyos na tayo'y maging anak niya. Yun po yung layunin ng kwento, na maunawaan na pinlano ng Diyos na tayo'y maging anak niya. Mayroon ba tayong naalala ng mensahe o paliwanag na nang simulang magturo ng pagtuturo ng Biblia tungkol sa mga pinili ng Diyos sa mga maliligtas? Marami na tayong mga naging nakasalamuhan na tao na nagbabahagi ng kaligtasan spiritual sa atin. Siguro marami-rami na marami na naka-experience sa atin. Kaya ano ba yung observation natin dun sa Pilipos na binasa natin? Wait lang po Sabi po dito, sa tekstong ito ay bahagi ng kabuuang tinukoy ni Apostol Pablo na pagpili ng Diyos sa mga Kristiyano bilang anak niya. Kung kaya sila ay may kasiguraduhan ng kaligtasan. Ang bawat sumampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, hindi na sila paparusahan sa apoy ng impyerno, kundi sila ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa po ba yung observation natin doon? Kaya naman, ang mga mananampalataya ni Kristo na mga taga-Epeso noon ay maging ang mga sumusunod pang mga tinuturing na alagad ni Jesus ay pinapaalalahanan na sila'y hindi katulad ng pangkaraniwang tao na walang tamang relasyon sa Diyos. Yaon lamang mga tumanggap sa tagapagligtas na si Jesucristo ang magtatamo ng tunay na kaligtasan at pagpapalang mula mismo sa Diyos. Malinaw po na kung sino lamang yung taong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, yun yung may katiyakan ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Kaya ganun na lamang na ikinuwento ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na maging ang mga sumusunod pang mga itinuturing na alagad ni Jesus ay pinagpapaalalahanan na sila ay hindi katulad ng pangkaraniwang tao na walang tamang relasyon sa Diyos. Kaya kapag mayroong Kristo ka sa puso, may Panginoong Hesukristo ka sa puso mo, mayroong katiyakan ang ating kaligtasan. Kaya malinaw po sa ating binasa na talata na tayo ay pinili mismo ng Diyos upang maging Kanya. Amen. Maging Kanya. Nangangahulugan po na tayo ay makakarating sa kaharian ng Diyos dahil sa Kanyang anak.
meron tayong kasiguraduhan na makakarating tayo sa kanyang kaharian dahil tayo'y kanyang mga anak. Tayo pong lahat na mananampalataya ni Kristo Jesus ang malinaw na tinutukoy ng mga talatang ito. Kaya nga po, ating mapapansin na makailang ulit na binanggit sa mga talata na ang pagpili ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ni Jesus. Yun yung ating tandaan na ang pagpili sa atin na paulit-ulit na binabanggit sa talata na ang pagpili ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Kung di dahil sa kay Kristo, kay Jesus, ay hindi tayo magiging karapat-dapat sa Diyos. Kaya meron tayong tagapamagitan, ang Panginoong Hesukristo. Ang plano ng Diyos na maligtas ang sangkatauhan ay magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus sa lupa. Yun yung isang magandang plano ng Diyos na kaligtasan ng sangkatauhan ay magkaroon ng katuparan sa pagdating ni Jesus sa lupa. Siya ay pinanganak ng isang berhen bago na berheng babae sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay mula sa kamatayang pisikal. Kwento po natin yon sa ating mga nakakasalamuha sa ating mahal sa buhay na nagkaroon ng katuparan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Nang dumating siya sa lupa, namatay siya sa krus, muling nabuhay sa ikatlong araw. At nagkaroon ng katiyakan ang ating kaligtasan. Dahil dito nagkaroon ng tunay na pag-asa para sa kaligtasan sa hinaharap. Si Jesus ay naging tao, ngunit siya rin ay nanatiling Diyos. Kaya lagi nating naririnig na 100% tao ang Panginoong Jesucristo, 100% siyang Diyos. Na si Jesus ay naging tao, ngunit siya rin ay nanatiling Diyos. Nangangahulugan ito na mayroon tayong kasiguraduhan ng kaligtasan dahil ang nagligtas sa atin ay ang Diyos, anak mismo sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan at dugo. Ulitin ko po, nangangahulugang ito na mayroon tayong kasiguraduhan ng kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang katawan. Hindi sa sarili nating kakayahan o kabutihan kaya tayo piniling maligtas o maging anak ng Diyos. Di po ito sa husay natin, di ito sa pagiging mabait natin, di ito dahil sa pagsunod natin, di ito sa pamamagitan ng pananampalataya natin, pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo dun sa krus. Kaya nagkaroon ng katiyakan ang kaligtasan ng sanlibutan na sino mang magtiwala sa kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ang lahat ng ito ay ayon sa nakahihigit na kapangyarihan ng dakilang plano ng Diyos lamang. Ito ang katotohanan na dapat nating panghawakan. Amen po. Paano ba natin may apply sa ating buhay? Na kagaya ng tanong ko kanina nung una,
Sa panumparaan natin mas maipapakita o mas mapapatunayan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pamamagitan ng pagtitiwala natin sa krus, doon sa ginawa ni Jesus doon sa krus na sapat, kumpletong kabayaran ng ating mga kasalanan, na nagtitiwala tayo na si Jesus ay 100% na tao at si Jesus ay 100% na Diyos, na may pagsunod sa kalooban niya at sa kanyang salita. Ano-ano kaya yung mga hakbang na maaari nating gawin upang ang pamumuhay na mas naaayon sa buhay ng isang anak ng Diyos? Amen. Ano po kaya yung hakbang natin? Pamuhay ang pagiging anak ng Diyos dahil sa ating pananampalataya, ibahagi ang Panginoong Hesukristo sa mga mahal natin sa buhay. Umasa at magtiwala sa dakilang kapangyarihan kay Jesus ay merong pag-asa at merong buhay na walang hanggan. Kaya yung hakbang natin, unang-una, ating faith sa Kanya. Ikwento natin sa ating mahal sa buhay sa loob ng ating tahanan na merong Panginoong Hesukristo na naghirap doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Pinili tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Kaya, ganda na lang po. Nawa, pinagpala po tayo na maging malinaw sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pagpili natin sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, meron tayong tagapamagitan. Pinili din tayo upang maging mga anak ng Diyos bilang isang tagasunod, bilang isang mananampalataya. Ganda na lang po. God bless po. Manalangin po tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa katiyakan ng kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kakayanan, katalinuhan para maibahagi ang mabuting balita. Ang kanyang kamatayan ay merong kabuluhan para magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa umagang ito, kailangan po namin kayo. Kailangan po namin ang gabay ng banal na Espiritu para lubos na makapagkwento patungkol sa Panginoong Hesukristo. Merong kapangyarihan na magbago ng buhay. Ano man yung katayuan namin, ano man yung pagsubok na meron kami ngayon sa araw na to, pinagkakatiwala po namin sa inyo'y walang imposible. Gaano mang kalaki yung problema namin, mas malaki yung plano mo para sa amin. Ang kami maging maayos, maging pagpapala sa iba. Panginoon, salamat po. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Sa pamamagitan namin na iyong gagamitin para marami pa, Panginoon, ang maabot na di pa mananampalataya. Magkaroon sila ng katiyakan ng kaligtasan sapagkat walang ibang daan para makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Panginoon, maraming salamat. Itong aking panalangin sa makapangyarihang pangalan, Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po.